Ito po mga kapatid, at patuloy po tayo na mag-aaral dito po sa mga dito sa mga last na episode ng First Samuel, at patuloy po nating tinitignan yung mga characters na meron dito po sa mga chapters po na ito na sina David at itong si King Saul. At nandito na po tayo dito sa chapter 28. Chapter 28 ng First Samuel. So nakita po natin the last time, 'di ba, na kagabi pala, nakita po natin na itong si David ay nagpasya na sa lupain ng mga Philistines siya mag-stay, manirahan, kasama 'di ba ng kanya pong mga kasamahan at dito po natin makikita na yung tao pong ito na atin pong tinitignan, may mga may mga ups and downs, 'di ba, sa kanyang buhay. Meron yung panahon na ang lakas-lakas po niya, 'di ba, sa Panginoon. Nakita po natin na talagang yung passion po niya ay nakikita sa kanya pong mga ginagawa, sa kanya pong mga winiwika, katulad nung kinonfront po niya, itong si King Saul the second time na meet sila, 'di ba, face to face. Sinabi niya, 'di ba, na makikita lang natin from his statement, itong si David, yung talagang passion niya. 'Di ba? Yung passion niya during yung confrontation po na yon, sapagkat nakita po natin, 'di ba, na talagang ninanais niya, 'di ba, na makapagsamba ulit, 'di ba? Doon sa lugar na kung saan siya po ay sumasamba, makasama yung kanyang mga yung mga mahal niya sa buhay, 'di ba, nasasamba sa Panginoon, at nire-reflect lamang po natin yon kasi during the pandemic, 'di ba, napaka talagang global yung impact po nito, na kung saan kahit po tayo po dito po sa Israel ay hindi po pinayagang magtipon, 'di ba? Hindi tayo pinayagan na mag-church, hindi tayo pinayagang lumabas, yung mga ganon. At walang sasakyan, pwedeng sakyan, lalong-lalo na noong mga first na yung mga first na atake, 'di ba, ng yung COVID. At ewan ko po sa inyo mga kapatid, kung during those time ng confinement, 'di ba, sa atin, ano po yung nami-miss ninyo? 'Di ba? Ano yung nami-miss ninyo? Kasi parang kinuha na lahat sa atin yung freedom during those times. Itong si David, marami ding nawala sa kanya 'di ba? Nawala yung una niyang asawa, 'di ba? Nawala yung fellowship niya sa Israel, 'di ba, sa kanyang family. Nagtago-tago siya, nawalan siya ng peace, nawalan siya ng kabuhayan, 'di ba, yung mga ganon. Pero alam niyo, during yung mga situations po na ganon, isa lang talaga yung gusto niya, 'di ba, yung makapanambahan ulit, 'di ba, sa harapan ni Yahweh, 'di ba, na kanyang Diyos. Kaya tinatanong ko po kanina, during those times na hindi tayo pinapayagan na magtipon, ano po yung nami-miss ninyo sa mga panahon po na iyon? Kasi that will reveal, 'di ba, kung ano talaga yung passion
ng bawat isa po sa atin. Marahil yung namimiss po ninyo during those times ay yung mag-church, yung ganon, di ba, yung fellowship, yung mga kapatid. So that will reveal, di ba, yung talagang passion po natin, pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. Pero not all people are like that. May mga ang namimiss po nila yung mall, di ba, yung mga ganon. Ang namimiss nila ay yung mga barkada nila, di ba, yung mga happy happenings nila. Yung namimiss nila ay yung kanilang pagta-travel, di ba, yung kanilang mga pamimili. Yung namimiss nila ay yung yung freedom, 'di ba? Yung freedom po nila na gumala, 'di ba? Iba po yung kanilang yung kanilang ninanais. Si David, during yung mga panahon po na yun, yung mga una po nating pinag-aralan, nakaka-amaze lang, binanggit po niya dito po sa chapter 26. Chapter 26 lang, ang napag-aralan natin last week, na sinasabi po niya, 'di ba, na ilang beses po niyang binanggit si Yahweh dito, 'di ba? Kung si Yahweh, sabi niya, maghandog po kayo sa kanya, kung ako naman po, sa bayan ni Yahweh ay napadpad, 'di ba, yung mga gano'n na binabanggit po niya. Sabi niya, huwag ninyo sanang hayaang mapatay ako sa ibang lupain at malayo kay Yahweh. That reveals talaga yung kanyang passion. Ito, hindi niya sinabi na gusto ko na po yung aking higaan, gusto ko na po yung aking tahanan, 'di ba? Makasama po yung aking mga yung aking mga kaibigan, 'di ba? Pero hindi, sabi niya, sabi niya yung paglayo kay Yahweh, yun yung hindi niya kaya, 'di ba, sa kanyang buhay. Tapos bagsak dito sa sa chapter 28, pagtingin po natin ulit sa kanya, eto na naman siya, 'di ba? Parang tayo lang din, minsan talagang nandyan yung ating passion, tapos maya-maya wala na naman, 'di ba? Mamaya makikita na naman yung mga buhay natin na nakikipag-compromise sa mundo, 'di ba? Ganyan din yung mga struggles po nitong si David. At tignan natin verse 1, sabi dito, nang panahong iyon, inihanda ng mga Filisteo ang kanilang hukbong sandatahan upang digmain ang Israel. Sinabi ni Akis kay David, inaasahan kong ikaw at ang mga tauhan mo'y sasanib sa aking hukbo. Ito yung napaka tindi na situation kung magde-decide ang isang lingkod ng Diyos, ang isang anak ng Diyos, na i-compromise, 'di ba, yung kanyang sarili. 'Di ba, parang sa atin, kapag mas pinili po natin na makipanirahan, makisama doon sa mga tao, 'di ba, na walang pagmamahal sa Diyos natin, or iba yung kanilang mga dinudiyos, 'di ba? Masusuong lang talaga tayo pag ganon, 'di ba, sa mga sitwasyon na kung saan ay makikipag-compromise tayo, i-compromise natin, 'di ba, yung atin pong pananampalataya, yung atin pong paglilingkod sa Panginoon. Katulad po nitong si David, ang akala ni Akis ay talagang, kasi dito sa 27, yung last part na pinag-aralan natin kagabi, sabi dito, si Akis naman ay labis na nagtiwala sa kanya, kay David, sapagkat akala niya ay masama na si David sa mga Israelita, at dahil dooy, maaalipin na niya ito habang panahon. May agenda itong si David sa pagpunta po niya sa lupain ng mga Filisteo. Ang hindi niya alam, itong si Akis naman, 'di ba, ay may ronding plano, 'di ba, para sa kanya. At dumating nga yung situation na kung saan ay kailangan niyang
magdesisyon. Ano, sabi dito, sumagot si David, verse 2, maasahan po ninyo. Ngayon ko ipapakita sa inyo kung ano ang magagawa ko. No? From that statement, mga kapatid, I don't know if you see something in that. Diba? Pero, makikita po natin, David? Diba? Anong nangyari? Diba ayaw mong i-touch yung God's anointed? Yung mga taong pinili, diba, ng Lord, itong si Saul at saka yung mga Israelita, sila po yung mga pinili, 'di ba, ng Diyos, at kasama ka doon. Bakit ganito ngayon? 'Di ba yung iyong ganito yung iyong isinasagot dito kay Akis na makikipagdigma dito po sa dito sa Israel, no? Maaasahan po ninyo ako, 'di ba? Sabi nitong si David, no? Maaasahan po ninyo, nakahanda po siya, 'di ba, na ipakita, 'di ba, yung kanyang loyalty dito po kay Akis, 'di ba, na nagbigay sa kanya ng maayos na kalalagayan sa lupain, 'di ba, ng mga Filisteo. Binigyan nga siya ng isang area niya, 'di ba, na kung saan ay dun po siya titira kasama po, 'di ba, ng kanya pong mga kasama, no? Dito lang masusuong lang talaga, no, ang buhay ng isang tao na sa mga ganito pong mga klase po ng situation. Kaya nga madalas ang isang Kristiyano, 'di ba, na nakikipag compromise, makikita mo lang talaga na na hindi rin siya magiging panatag, 'di ba? Hindi, ewan ko lang, no, pero kung magiging panatag siya doon po sa buhay na nakikipag-compromise po siya, 'di ba, sa kanyang pananampalataya, sa Panginoon, that means to say, 'di ba, na hindi po siya tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang magagawa ko. Syempre, 'di ba, ewan ko lang minsan kasi, 'di ba, hindi na lang tayo magsasalita kasi para hindi siya masaktan. Siya pa naman yung tumulong sa akin, 'di ba, sa mga panahon na kailangan ko, 'di ba, ng tulong, minsan ganun, no, hindi mo magampanan yung iyong tungkulin bilang isang mananampalataya kasi supposed to be you are not there in that situation, no. Dapat hindi ka nandyan, David, 'di ba? Dapat hindi ka nandyan. Bakit 'di ba, nakikipag-reconcile na nga itong si Saul kahit hindi naman pwedeng asahan, 'di ba, yung mga sinasalita nitong si Saulo kasi pabago-bago naman, 'di ba, yung kanyang isip. Pero bakit mo naman diyan pinili, 'di ba, na tumira, makisama doon sa mga kaaway, 'di ba, ng Israel? 'Di ba nga pinatay mo pa nga, 'di ba, yung isang idol nila, 'di ba? Yung isang ina-idol nila, sa lugar na kung saan ay una siyang nakilala, 'di ba, sa kanya pong pagtitiwala at pananampalataya, 'di ba, sa Panginoon. Bakit diyan? 'Di ba? Bakit diyan mo pinili sa lugar ng mga Filisteo? At makikita po natin 'yan, napaka-exciting po as we go on sa mga chapters na ito, no. Ngayon ko ipapakita sa inyo, sabi nitong si David, ang magagawa ko. Ilang pagsisinungaling na po yung ginawa ni David sa lugar ng mga Filisteo, no. Ilang pagsisinungaling na yun. Yung mga ginawa niya, akala ni Akish, 'di ba, ay okay siya, 'di ba, samantalang iba naman yung kanyang ginagawa doon, no. Sabi dito, sinabi ni Akish, mabuti kung ganon, ikaw ang gagawin kong pansariling bantay ko habang buhay. Maganda yung offer, maganda yung offer, mas maganda kaysa sa offer ni Saul na pabago-bago, 'di ba, yung kanyang pag-iisip, no. Mas maganda yung offer nitong si Akish para po dito po kay David, no. Mas mataas yung kanyang itataas niya yung kanyang stand, no, yung kanyang katungkulan, kapag dito po siya kay Akish
sumama, ano? Gagawin po siyang pansariling bantay, no? Escort, ano nitong si Akish, no? At titignan natin mga kapatid, verse 3, patay na noon si Samuel at ipinaglook siya ng buong Israel. Siya ay inilibing nila sa Rama sa kanyang sariling bayan. No? Pangilang beses pong binanggit sa atin, kung maalala po natin, itong kamatayan po ni Samuel. Nakita po natin na binanggit din po siya sa mga previous, 'di ba, na pinag-aralan po natin. Lamang ang buod, 'di ba, ng pagkabanggit doon sa mga unang chapters na napag-aralan po natin, ay ito po ay in connection dito po kay David. Yung relationship nitong si Samuel in connection dito po kay David. Ngayon naman, makikita po natin, nababanggitin po ulit itong si Samuel, yung kamatayan po ni Samuel, in connection naman dito po kay Saul. Dito kay Saul, no? Sabi dito, noon ay pinalayas na ni Saul ang mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay at ang mga manghuhula. So parang maganda sa pandinig, maganda na makita po natin na sa mga unang mga taon, 'di ba, ng paglilingkod po nitong si Saul. Hindi perfect yung kanyang leadership, no? Hindi perfect yung leadership niya, pero may point, may punto rin doon po sa buhay po niya na dito makita po natin na parang nag-obey naman siya, 'di ba, sa Panginoon, no? Bakit? Kasi nga sabi dito, pinalayas ni Saul yung mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay at ang mga manghuhula, no? Sumaring ito po ay nabanggit nitong si Samuel, 'di ba, sa kanya as his advisor, no? Pero may maraming mga pagkakataon na kung saan ay hindi po niya sinusunod itong si Samuel. Magkaiba po sila ng character ni David compared doon po sa kanilang relationship dito po kay Samuel. At tignan natin kung ano yung mangyayari, no? So sa panahon niya, wala daw, pinalayas niya yung mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay at ang mga manghuhula. Verse 4, ang mga Filisteo ay nagkampo sa Sunem at sina Saul naman ay sa Gilboa, sa Gilboa. Nanginig sa takot si Saul nang makita niya ang hukbo ng mga Filisteo, no? So nakita natin ulit na may takot itong si Saul, no? Marami naman talaga siyang kinatatakutan, 'di ba? Takot siya sa kanyang sa kanyang mga tauhan, 'di ba? Takot siya sa kanyang mga kaaway, no? Maging doon po sa nakita natin, maging doon po sa pagkapili po sa kanya sa mga unang mga tagpo na nakilala po natin siya, 'di ba? Nagtatago siya, na ganyan po yung kanyang character na nakita po natin. At hindi lang siya basta takot, kundi nanginig siya sa takot, no? Nakita niya itong mga hukbo ng mga Filisteo, maaring madami talaga sila, no? At ito yung nagdulot sa kanya, 'di ba, ng pagkatakot, no? Sabi dito, nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan man ng Urim o ng mga propeta, no? So hindi na bago ito sa atin, no? Sapagkat may mga previous din lessons na pinag-aralan po natin na hindi talaga siya tumutugon, 'di ba? Kapag sinasangguni siya nitong si Saul, no? Bakit ganon, no? Bakit ganon na, 'di ba? May mga binabanggit din yung scriptures na pag sinangguni si Yahweh, 'di ba? Nandyan siya, makikinig siya,
'Di ba? Nandyan siya kahit anong panahon, 'di ba? Kapag sangguniin siya or kapag manalangin, 'di ba? Or manalangin sa kanya, makikinig siya, no? Anong nangyari, ano? Anong nangyari dito, no? Nakakaano lang, sabi dito, 'di ba, na hindi siya tinugon, hindi siya sinagot ni Yahweh kahit sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan man ng Urim o sa pamamagitan ng mga propeta. Itong Urim at saka itong mga propeta, we can understand, 'di ba mga kapatid? Ano bang ginawa mo, Saul, sa mga prophets ng Lord? 'Di ba? Pinagpapatay niya, 'di ba, yung mga prophets ng Lord, pinagpapatay niya yung mga propeta. Merong isang nakatakas. No, merong isang nakatakas at kasama nitong si David sa kapanahunan. So wala siyang pupwedeng masangguni na propeta man o yung Urim. Nakita natin the last time, 'di ba, na kina David yon nandun nakuha ng kanyang ng isang prophet na tumakas kay Saul, dito sa panaginip. Pwede pa maaring managinip siya, ilagay ni Yahweh, 'di ba, yung kanyang pagtugon, 'di ba, sa kanyang isinasangguni. Pero wala Sino yung kanyang sasangguniin ngayon? Hindi tumutugon si Yahweh. Hindi rin available sa kanya yung Urim, at lalong walang prophet, 'di ba, na kanya pong sasangguniin, walang sasangguniin. Minsan mga kapatid, 'di ba, kanino tayo madalas lumalapit every time na meron tayong inihihingi, 'di ba? Inihihingi sa Diyos. Kasi may mga pagkakataon, 'di ba, sa buhay po natin na kapag tayo po ay nag-a-ask sa Lord, 'di ba? Kahit nandiyan na yung scriptures, nandiyan na yung mga kapatid, 'di ba? Pero bakit parang hindi natin nakukuha yung pagtugon, 'di ba, ng Panginoon, May mga instances po ba sa buhay natin na gano'n, Itong si Saul, wala, sumasangguni siya pero parang hindi siya tinutugon, walang sagot doon po sa kanyang mga isinasangguni. Ano ngayon yung kanyang gagawin at ano yung madalas nating gawin sa mga ganitong areas, 'di ba, ng buhay natin, Sabi dito, dahil dito iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya ng isang babaeng kumakausap sa mga espiritu ng namatay. 'Di ba? Sa mga espiritu ng namatay na upang siya'y tanungin, Nakapag-isip ka agad siya, Hindi siya tinutugon ni Yahweh, walang Urim, 'di ba? Walang Tumim, Alam mo 'yan, walang mga prophets na pwede niyang lapitan. Kailangan meron siyang matanong, meron siyang tatanungin, Instead na, alam mo 'yan, kapag clinose ng bakit ba kasi clinose ng Lord ang kanyang pandinig dito po kay Saul. May mga instances po ba sa buhay natin na parang binabanggit din po natin na bakit parang hindi ako pinapakinggan, 'di ba, ng kalangitan, Kung titignan natin mga kapatid, merong binanggit sa Proverbs. Tignan nga natin 'yon. Merong binanggit sa Proverbs sa 28 verse 9. Sabi dito, sa 28 verse 9, Proverbs 28 verse 9, sabi dito, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam.
suklam. Di ba? Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. No? Itong si Saul, makikita po ba natin na sumusunod siya sa kautusan ng Lord? Hindi. Hindi siya sumusunod, 'di ba, sa kautusan ng Lord. Kaya yung kanyang panalangin, minsan sa mapag-aralan din po natin 'yun na kahit mag-inquire siya sa Lord, 'di ba? Hindi siya pinapakinggan. Bakit? Kasi hindi siya sumusunod, 'di ba, sa kautusan po ng Lord. Kaya yung mga binabanggit minsan ng mga the so-called Christian, quote and unquote, naiintindihan ako ng Lord. 'Di ba? Naiintindihan ako ng Lord bakit ko ito ginagawa. Naintindihan ako ng Lord in my disobedience. Naintindihan ako ng Lord kung hindi ako nakakapag-church. Di ba? Naintindihan ako ng Lord kapag hindi ako nakakapag-Bible study. Di ba? Naintindihan ako ng Lord kapag hindi ako nakakabasa, di ba, sa kanyang kasulatan. Naintindihan ako ng Lord. Di ba? Ilang beses pong naririnig po natin ang mga katagang ganon, no? Naintindihan ako ng Lord, na ganito. Hindi ako pala simba, pero nananalangin ako sa Panginoon. 'Di ba? Hindi ako pala simba, pero hindi ako anong term nila? Hindi ako may term sila hindi ako nakalimutan ko. Hindi ako parang nagiging problema, 'di ba, sa aking kapwa. May mga ganun, no? Doon mo pa lang makikita, mga kapatid, 'di ba, kung ang taong ito ay totoong nagmamahal, 'di ba, sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, 'di ba, sa kautusan ng Lord. So kahit ano pa lang gawin mo na kahit anong gawin pala ng tao na kahit siya na yung pinaka maaga sa church, 'di ba, yung mga ganon, o kahit nakita po natin na parang very anointing siya, very anointed, 'di ba, yung kanyang pagtayo, 'di ba, hallelujah siya ng hallelujah minsan sa mga nababanggit, 'di ba, sa mga preaching. Pero ang importante pala sa Panginoon yung pagsunod sa kanyang kautusan, no? Pagsunod sa kanyang kautusan. Kasi kung hindi sumusunod ang isang tao sa kautusan pala ng God, nagiging kasuklam-suklam sa kanya ang mga panalangin, 'di ba? Ang mga panalangin na binabanggit sa Diyos, no? So maintindihan natin dito sa area po na ito na hindi tumutugon ang God sa kanya. Kasi nga hindi siya sumusunod, 'di ba, sa kautusan ng God. No, so kung merong lesson na makikita po natin dito, mga kapatid, mahalaga po yung pagsunod, 'di ba, sa kautusan po ng God, sa word, 'di ba, ng Lord. Importante po 'yon, 'di ba, sa atin pong paglakad bilang mananampalataya sa Panginoon. I-compare natin itong si Saul dito po sa isang kwento sa 2 Kings 22:19, no? Tignan natin. 2 Kings 22:19, sa buhay po ni Haring Josias, no? Sa buhay ni Haring Josias. Verse 19, sabi dito, "Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito." Sabi ni Yahweh, "Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan." Ano yung nakita ni Yahweh dito po sa action ni King Josiah? Sabi niya, nakita ko yung pagsisisi mo. Nakita ko yung pagsisisi mo. Talagang ang bagay na ito, mga kapatid, napaka-strong lang nito, 'di ba, na in every pagsisisi na ginagawa, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. Kahit si David, napakarami po niyang sinulat sa Psalm, 'di ba, tungkol sa mga pagsisisi niya, sa mga mali, 'di ba, na kanya pong mga ginawa, nakikita lahat 'yun ng Panginoon. Kahit yung mga struggles natin, 'di ba, sa buhay na ito,
no? Yung sinasabi ko nga po kanina na marami yung mga instances sa buhay natin na parang ups and downs, di ba? May mga ups and downs tayo sa pagsunod po sa Panginoon. Pero every time na talagang nandyan yung totoong pagsisisi na binabanggit po natin sa Panginoon, nakikita niya. Di ba? Nakikita niya ang bawat pagsisisi, di ba, na atin pong ginagawa, no? Sabi niya, ang iyong pagpapakababa, no? Ang iyong pagpapakababa, yung pagiging humble, 'di ba, sa harapan, 'di ba, ng Panginoon, yung hindi pagmamataas, no? Kasi pagmamataas po yung hindi yung hindi pagmamataas yung hindi paglapit, 'di ba, sa Panginoon at humingi, 'di ba, ng tawad sa kanya every time that we know, 'di ba, na tayo po ay nakagawa ng hindi po maganda, no, sa harapan ng Panginoon, no? At sabi dito, maging yung pagpunit sa yung kasuotan, no? It's an act, 'di ba, ng kanila pong pagsisisi sa mga kapanahunan po na iyon. Nakita lahat ng Lord, 'di ba? So kung nakikita niya 'yon, ibig sabihin, binabantayan pala tayo ng Panginoon, no? Sa lahat ng areas ng buhay natin na ginagawa po natin, hindi pala tayo nag-iisa, 'di ba? Sapagkat nakikita lahat ng Lord ang atin pong ginagawa, no? Sabi dito, ano ngayon yung gagawin ng Lord sa mga ganitong gestures, no? Yung actions na ginawa ni King Josiah, no? Maganda po yung kanyang maganda yung kwento po na ito, 'di ba, kung babasahin po natin, 'di ba, yung dito po sa chapter 22 ng Second Kings, makikita lang talaga natin ang ganda-ganda lang, 'di ba, ng response nitong si King Josiah 20. Dahil dito, sabi niya, hindi mo mararanasan ang paghihirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang payapa sa piling ng iyong mga ninuno. Ang lahat ng ito'y sinabi nila, 'di ba, sa hari, no? Sinabi nila sa hari, no? So there is something in this King Josiah na wala po kay Saul. Yun po yung kanyang pagsisisi, pagpapakumbaba, 'di ba, paghingi ng tawad sa Panginoon, 'di ba? Walang ganoon, no? Gusto lang mag-inquire nitong si Saul para sa kanyang sarili, eh. Ayaw niyang mapahiya siya sa tao, 'di ba? Gusto niyang manatili doon po sa kanyang pwesto, doon sa kanyang trono, kahit walang pagsisisi, eh. Saul, pinatay mo yung mga prophets ng God. Wala ka man lang remorse, 'di ba? Hindi ka man lang humingi ng tawad, 'di ba, sa Panginoon, no? Wala tayong ganun na nakita, dito po kay Saul. Walang pagsisisi, grabing pagmamataas. Ilang araw na lang, 'di ba, makikita po natin na marireceive po niya, 'di ba, yung judgment na ibibigay, 'di ba, sa kanya ng Panginoon, no? Sabi dito, anong ginawa niya? Nagpapahanap po siya, 'di ba, nagpapahanap siya ng kakausap, 'di ba, sa mga espiritu ng namatay. Very alarming 'yun, kapatid, ha? 'Di ba? Kasi sabi dito, sinabi naman sa kanya ng kanyang mga lingkod na mayroong ganong babae sa indoor. Paano nangyari 'yon? Ano nangyari 'yon? 'Di ba? Pinaalis niya sa Israel yung mga sumasangguni sa spirito, 'di ba? Yung mga kumakausap sa mga namatay, yung mga manghuhula. Tapos dito, makikita naman po natin na yung kanyang mga lingkod alam kung saan meron, 'di ba, na pwedeng lapitan, no? So dito makikita natin yung failure, 'di ba, ng leadership nitong si Saul. What do we expect sa isang tao
'di ba na wala sa kanya ang Lord, no? What do we expect sa isang tao na pabago-bago po, 'di ba yung kanyang isip, no? What do we expect sa isang tao na na pinapahirapan, 'di ba ng masamang espiritu sapagkat wala po sa kanya, 'di ba yung espiritu ni Yahweh. Alam ng kanyang mga lingkod. Itong mga lingkod niya, hindi siya namili ng lingkod na kung saan ay i-rebuke siya, sasabihin sa kanya na, hindi King Saul, 'di ba? Huwag pong ganun. Hindi po 'yan magiging hindi yan kalugod-lugod kay Yahweh, no? Walang ganun, no? Kundi makikita po natin, gusto po ninyo ng kumakausap sa mga patay. Meron doon sa indoor, no? Tinotolerate po nila yung disobedience, 'di ba, ng Panginoon. Kaya importante lang talaga that within the circle, no, within our circle, maganda lang talaga, mga kapatid, na yung mga taong kinakasama po natin, ay mga taong nagmamahal sa Panginoon, no? Nagsisikap na makasunod sa Lord. Kasi they will give you a good counsel 'di ba? Kapag ganun po yung atin pong ipinalibot sa atin pong mga sarili. Pero dito si Saul, na yung mga lingkod niya, 'di ba? Yung mga kasama niya, no? Ay hindi rin nila alam kung ano yung naisin, 'di ba, ng Panginoon. At wala din silang pagpapahalaga sa kautusan at kagustuhan, 'di ba, ng Panginoon. Hindi sila nagmamahal sa Panginoon. Tingnan natin kung ano yung kanilang gagawin. Sabi dito, verse 8, nagbalat kayo si Saul. 'Di ba? Nagbalat kayo si Saul. Kasi pinapapatay nga niya, 'di ba, yung mga taong ito, tapos ngayon sa kanila siya lalapit, no? Nagbalat kayo, tinanggal niya yung kanyang robe, 'di ba, as king. Tapos nagbalat kayo siya. Sabi dito, isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad, no? Sila'y lumakad. Gabi na nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa babae, tignan mo nga kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu ng sino mang sasabihin ko sa iyo, no? Kausapin mo kung sino man ang sasabihin ko sa iyo, no? So yung kapalaran niya ay iaasa na niya dito po sa tao na magsasabi sa kanya, manghuhula, 'di ba? Manghuhula instead na sa Lord, humingi siya ng tawad sa Panginoon, 'di ba? Kung saan-saan na siya pumunta, no? Sabi dito, sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinalayas na ni Saul sa Israel ang mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay at ang mga manghuhula? Bakit mo inilalagay sa panganib ang aking buhay? So parang yung response naman ng babae parang totoo naman, kasi 'di ba? Siyempre hindi naman niya kilala yung mga taong ito, 'di ba, na bigla na lang dumating sa kanya. Paano nga kung malagay nga sa alanganin din, 'di ba, yung kanyang buhay, no? At sabi dito verse 10, kaya't nangako si Saul sa pangalan ni kanino? Ni Yahweh. Nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh, no? Grabe lang talaga yung yung taong ito. Minsan nakakasakit lang talaga ng damdamin, 'di ba, na makita po natin, 'di ba, yung isang lingkod ng Lord na ganito po yung kanyang ginagawa, no? Ganito, hindi siya makapaghintay sa kung ano po yung sasabihin sa kanya ng Lord, no? Yung pinapangunahan po niya, 'di ba, yung Panginoon. Na para bang sa kay Yahweh pa rin siya, 'di ba, naglilingkod. Ginagamit pa rin niya, 'di ba, yung pangalan po ni Yahweh, sa kanya pong pamamanata, sa kanya pong pangangako, 'di ba? Sa kanyang pangangako, sa pangalan ni Yahweh, no? Saksi, sabi dito, sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay,
Saksi si Yahweh ang Diyos na nabuhay. Maganda yung kanyang mga sinasabi, 'di ba? Patungkol po sa kay Yahweh. Pero ang problema kasi dito kay Saul, hindi niya sinasabuhay. 'Di ba? Hindi niya sinasabuhay yung pagkakaalam niya, 'di ba, tungkol sa pangalan ni Yahweh. Ano ba yung maiisip niya? Ano ba yung maiisip natin every time na mababanggit po sa atin ang pangalan po ni Yahweh, no? Kapag naririnig po natin ang pangalan po ni Yahweh, ano kaagad yung ating naiisip, no? Ano kaagad yung pumapasok sa ating isipan, no? 'Di ba makikita po natin na sa pangalan po niya, nandiyan yung holiness 'Di ba? Nandiyan yung truth. Lahat ng magagandang bagay nakakabit sa pangalan po ni Yahweh. Pero ginagamit niya ito, 'di ba? Alam niya mismo sa kanyang sarili na hindi niya sinusunod, 'di ba, itong si Yahweh, pero ginagamit pa rin niya, 'di ba, yung pangalan ni Yahweh at nais pa niya, 'di ba, na saksi si Yahweh. Totoo naman saksi si Yahweh sa lahat ng nangyayari, 'di ba, sa buhay ng isang tao, no? Sabi dito, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hindi ka maparurusahan dahil sa gagawin mong ito. Saul, 'di ba? Saan mo hinuhugot yung ganyang mga binabanggit mo? 'Di ba? Hindi ka mapaparusahan. Ayaw na ayaw ni Yahweh ng mga manghuhula. 'Di ba? Ayaw na ayaw ni Yahweh ng mga ganito, 'di ba, na isasangguni mo sa kanya, 'di ba, yung iyong kapalaran instead na sa Panginoon, no? Ayaw na ayaw niya. Bakit hindi alam ito ni Saul, no? Kasi wala siyang pagpapahalaga wala siyang pagmamahal talaga sa Panginoon. Wala siyang panahon. Hindi siya katulad ni King Josiah, 'di ba, nung makita po yung kasulatan, binasa po sa kanya, 'di ba, yung kasulatan, grabe lang talaga yung pagsisisi, 'di ba, na kanya pong ginawa dahil doon po sa kanyang mga narinig mula sa salita ng Panginoon. Itong si Saul, marami siyang dapat na resources 'di ba, kung papaano po niya malaman ang naisin po ng Panginoon, no? Pero anong ginawa niya? Pinagpapatay po niya, 'di ba, yung mga prophets ng God. Tapos wala na po itong si Samuel, Kanino siya ngayon magtitiwala, tungkol sa kanya pong hinaharap, no? At dito natin makikita na nagresulta sa buhay niya, 'di ba, na kailangan niyang humingi, 'di ba, ng tulong sa isang manghuhula, At sabi dito, itinanong ng babae, kaninong espiritu ang gusto mong tawagin ko? Kaninong espiritu? So nangako na siya na walang mangyayari dito sa babaeng ito. Tapos hindi naman alam ng babae na ang kaharap niya ay itong si King Saul. Kasi sabi nga, 'di ba, nagbalat kayo itong si King Saul. Sabi niya, kay Samuel, sagot niya. Si Samuel pa talaga, 'di ba, yung kanyang tatawagin, no, yung kanyang sinabi dito sa babae. Nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. Ito, mga kapatid, ay may mga issues po, 'di ba, yung mga ibang mga theologian regarding this event. Pero tayo, titignan po natin as it is, 'di ba, kung ano po yung naisulat, 'di ba, para po sa atin, no? Sabi dito, nang makita ng babae si Samuel, napasigaw ito. Sinabi niya kay Saul, bakit ninyo ako nilinlang? Kayo pala si Haring Saul, 'di ba? Kayo pala si Haring Saul. Doon lang napagtanto ng babaeng ito, 'di ba, na yung kanyang kaharap na itong si Haring Saul, no? At hindi ko alam kung nakita na ng babaeng ito sa Israel, 'di ba, itong si Samuel. Pero as we go on, tignan natin. Sabi dito, kayo pala si Haring Saul, sinabi ni Saul, huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo? 'Di ba? Huwag kang matakot. Ano ba yung nakita mo? Sabi dito, isang espiritu na lumilitaw mula sa lupa. Sagot ng babae. Itinanong ni Saul, ano ang itsura? So, maring first time pong na-encounter ng babaeng ito kasi, 'di ba, mostly sa mga mediums,
no, makikita po natin na yung mga iba ay yung mga iba ay ginagawang hanap buhay po 'yon, 'di ba? Ginagawang hanap buhay, 'di ba? Nanlilin lang po ng mga tao, no? At kung ano-ano po yung kanila pong mga pamamaraan, 'di ba? Nang sinasabi po nilang pakikipag-usap, 'di ba, ah, sa sa mga espiritu, 'di ba? Sa mga sa mga duwende, 'di ba? Yung mga sa mga hindi nakikita, and so many other things, 'di ba, na pinaniniwalaan, 'di ba, ng iba. Pero sa punto po na ito, mga kapatid, maaring magtanong po kayo if God really allows these things, 'di ba, na mangyari, 'di ba? Bakit gano'n na sa isang katulad ng manghuhula na ito, or sa katulad ng mga kumakausap, inaalaw ba ito ng God? Totoo ba talaga na ito yung nangyari? 'Di ba? Totoo ba talaga na itong si Samuel yung nakita, 'di ba? Pero makapangyarihan kasi yung God natin eh. He can use every situation, 'di ba? Every situation na nakatulad po nito upang ibigay, kasi as we see, 'di ba, yung ibibigay na warning dito po kay Saul, totoong mangyayari po 'yun eh, 'di ba? Tanging si God lang yung pwedeng makagawa, 'di ba, ng mga bagay, 'di ba, na nakatulad po nito, no? Nakatulad ng account po na ito, no? So hindi po tayo lalayo kasi pinagtatalunan po ito ng mga masyadong matatalino, yung mga sinasabing mga theologians, pero tayo titignan po natin sa simpleng kaparaanan, si Lord kaya niyang gawin, 'di ba, yung lahat ng bagay sa kanyang specific, 'di ba, na purpose. At sabi dito, itinanong ni Saul, anong itsura ng nakikita mo? Sabi niya, isa siyang matandang lalaking nakabalabal. 'Di ba? Sagot ng babae. So probably hindi kilala, 'di ba, ng babaeng itong si Samuel, itong si Samuel, or whatever it is. Sabi niya, natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae, kaya't siya'y nagpatira pa at nagbigay ng galang. Late na Saul, 'di ba? Late na nung buhay nga itong si Samuel, hindi mo 'yan ginagawa. Tapos ngayon na kailangan mo ng tulong, magbibigay ka ng respeto, 'di ba? Magpapatira pa ka, nagbibigay galang ka, 'di ba? Para saan? Para saan? Parang late na yung reaction, 'di ba, na dapat niyang ginawa pa noong una pa, 'di ba? Noong una pa, nagbigay siya, nagpatira pa siya, nagbigay siya, 'di ba, ng paggalang, Itinanong ni Samuel kay Saul, sabi dito, bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Bakit mo ginagambala ang aking pamamahinga? Sabi dito, sumagot siya, may malaki akong suliranin. May malaki akong suliranin. Sinasalakay kami ng mga Filisteo. Tinalikuran na ako ng Diyos at ayaw na niyang magpahayag sa akin. Maging ang mga propeta o sa mga panaginip, ipinatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. 'Di ba? Ipinatawag kita dahil sabi niya, hindi ko na alam ang aking gagawin. Ano yung aking gagawin? Sinabi ni Samuel, sabi dito, bakit magtatanong ka pa sa akin? Bakit magtatanong ka pa sa akin gayong tinalikuran ka na ni Yahweh at siya'y kaaway mo na? Kaaway mo na. Bakit siya tinalikuran? 'Di ba? Kasi hindi naman siya sumusunod 'Di ba, kay Yahweh? Tapos ngayon, sa matindi niyang suliranin, gusto niyang tugunin siya ni Yahweh. Para saan? For God's glory? Hindi.
for His glory, no? Sa glory ni Saul. Ang mahalaga lang kasi kay Saul, 'di ba, yung buhay niya. Ang mahalaga lang yung katungkulan niya, 'di ba? Yung para lang sa kanya, yung para lang sa kanyang sarili, no? Wala siyang pakialam, 'di ba, doon po sa glory ng Lord, no? Sabi dito ni Samuel sa kanya, tinalikuran ka na ni Yahweh. Kapag tinalikuran ka na ni Yahweh, no? Siya'y kaaway mo na. Siya'y kaaway mo na. Iyan na ang katuparan ng ipinasasabi niya sa iyo, no? Inalis na sa iyo ang pagiging hari at ibinigay na kay David. Yung tanong na totoo bang si Samuel, 'di ba, yung kausap ngayon ni Saul, no? Totoong si Samuel. Si God lang yung pwedeng gumawa nito, mga kapatid. Kasi baka sabihin po natin, pwede palang pumunta, 'di ba, sa mga manghuhula, 'di ba? Tapos ganito yung special po itong kay Saul, no? Special, no? Para lang po ito kay Saul sa kapanahunan na ito. Kasi nga, this is an act of mercy para sa tao na ito. 'Di ba? So alam mo, ang dami lang talagang ibinigay ng Lord, 'di ba, na grace sa kanya, na mercy sa kanya kahit in this area, 'di ba, na hindi niya dapat gawin. Kahit in this area na alam mo 'yon, hindi dapat ito kasi 'di ba, ayaw ng Lord sa mga manghuhula, pero minute pa rin siya ng God, minute pa rin siya ng Lord sa area po na ito para ipakita sa kanya. 'Di ba? Ipakita po sa kanya yung kanyang pagkakamali, 'di ba? Sana, no? Upang mag-ano siya, 'di ba, doon sa kindness ng God, dapat mag-lead po dapat ito sa repentance, no? Magre-repent siya. Supposed to be sa Panginoon. Pero hindi ganoon, 'di ba, yung nangyari, no? Sinabi na nga sa kanya, 'di ba, na sabi dito, hindi mo sinunod, ito yung dahilan, so hindi mo sinunod ang kanyang mga utos, nalipulin ang mga ama, likita, kaya ginagawa niya ito sa iyo. Very specific, no? Yung mga binabanggit sa kanya ni Saul, kasi kung titingnan sana niya, 'di ba, ng isa-isa yung mga bagay na ito na binabanggit ni Samuel sa kanya, yung itong pagsasabi niya na hindi mo sinunod ang kanyang utos, pwede niyang sabihin ano yung dapat kong gawin, 'di ba? Kasi sasabihin naman ni Samuel sa kanya na manumbalik ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, 'di ba, sa Lord, pero wala, no? Walang ganon. Sabi dito, ikaw at ang buong Israel, sabi niya, ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng mga Filisteo. Ikaw at ang buong Israel. Alam mo, binigay na sa kanya yung lahat ng mga na ito yung lahat ng mga information na ito. Pagkatapos nito, mga kapatid, anong gagawin niya? 'Di ba? Anong gagawin nitong si Saul, no? Nakaka-amaze lang talaga yung kanyang disobedience sa Panginoon. Makikipaglaban pa rin sila, 'di ba, sa mga Filisteo. Binanggit na nga sa kanya na ibibigay, 'di ba? Ibibigay ni Yahweh sa kamay ng mga Filisteo si Saul at saka ang buong Israel, no? Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay rin sapagkat niloob na ni Yahweh na mahulog kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kapag ganun po yung babanggitin, ano yung gagawin? 'Di ba? Kailangan mo talagang kailangan mong mag-act immediately, 'di ba, na maging right, 'di ba, sa Panginoon. Pero si Saul, mga kapatid, tumigas na yung kanyang puso, tumigas na yung yung katigas, tumigas na talaga yung kanyang paninindigan sa hindi paniniwala sa mga sinasabi po ni Yahweh, 'di ba, sa kanya. Yung parang wala lang nag-consult ka tapos hindi mo rin naman pala gagawin, 'di ba? Wala siyang gagawin, makikipaglaban pa rin siya. Binanggit na nga yung mangyayari, 'di ba, sa kanila, no? Sabi dito, dahil sa matinding takot sa sinabi ni Samuel, biglang nabuwal si Saul, 'di ba, sa lupa. Sabi dito, bukod dito, hinang-hina na siya dahil sa pagod at gutom, sapagkat maghapot magdamag na siyang hindi
kumakain, no? Sabi dito, nilapitan siya ng babae, nag-act as a mother ngayon, at nakita niyang takot na takot si Saul. Kaya sinabi niya, pinagbigyan ko po ang inyong kahilingan kahit alam kong nakataya ang aking buhay. Ngayon po, ako naman ang hihiling sa inyo, ipaghahanda ko kayo ng pagkain para lumakas kayo at makapagpatuloy, 'di ba, sa inyong lakad, no? Takot na takot lang siya, no? Pero walang paghingi ng tawad sa Panginoon, no? Walang paghingi ng tawad sa Panginoon. Inuulit-ulit, 'di ba, yung kanyang mga pagsalansang, pero grabe lang talaga yung katigasan, 'di ba, ng kanyang puso, no? Sabi dito, sumagot si Saul, ayokong kumain. Ayokong kumain. Paka-childish, no? Ngunit pinilit siya ng kanyang mga tauhan at ng mga babae. Kung kayo po yung babae na nakarinig din, 'di ba, ng mga pananalita na katulad po ng mga binanggit dito na inatter, 'di ba, ni Samuel. Tapos kung kayo po yung mga tauhan, ano po yung inyong gagawin, no? Kung godly people yan, sabihin nila, King Saul, humingi tayo ng tawad kay Yahweh. Pero alam mo, ang mas priority nila, food. Food. Nangihina na, food. Bigyan ng pagkain, 'di ba? Para lumakas, no, para lumakas, no. Sabi dito, pumayag na rin siya at pagkatapos ay naupo sa isang higaan. Ang babae ay may isang pinatabang guya, dali-dali niya itong kinatay, nagmasya siya ng harina, ginawa niya itong tinapay na walang pampaalsa, saka inihain kay Saul at sa mga kasamahan nito, no. Pagkakain, nagmamadali si Saul. Nagmamadali silang umalis. So I don't know, how do you feel, mga kapatid, in this area, 'di ba, ng pinag-aralan po natin. Pero kung malungkot lang talaga ako, 'di ba, sa part ni Saul, no. Kaya kapag may mga kapatid din pala na sobra na yung yung katigasan ng ulo, 'di ba? Sobra na yung katigasan ng puso. 'Di ba? Hindi lang siya sa nakaka-disappoint, kundi nakakapanghina din, 'di ba? At nakakaawa. 'Di ba? Nakatulad, kung pwede lang sanang biyakin na lang yung 'di ba, puso niya para ilagay si Lord. Pero hindi eh. Hindi eh. Iba kasi yung laman ng puso niya, hindi po yung Panginoon, no? At titignan pa natin kung ano po yung mangyayari sa kanya sa mga susunod pa nating papag-aralan. So, erog to po, mga kapatid, at yun po yung ating lesson.